ang itsura ng future para sa mga tao noong unang panahon. Paano kaya nakita ng mga tao noong unang panahon ang future? Kung iisipin natin ang future sa kasalukuyang panahon, marami sa atin ang nag-i-imagine ng mga humanoid robots, pag-travel sa space o staycation sa moon. O kaya naman ang matagal na nating hinihintay na flying cars para makaiwas sa lumalalang traffic sa bansa. Maaaring magkaroon tayo ng ideya sa mga bagay na ito dahil na rin sa mga modernong teknolohiyang ating nasasaksihan ngayong makabagong siglo. Pero paano naman kaya ang mga tao sa nakaraan? Ano kaya ang kanilang ideya ng future sa mas makalumang panahon? Natupad na kaya ngayon ang kanilang mga prediction noon? Alamin natin. Sa totoo lang, nakakatuwang makita ang mga imaginations ng mga tao noong unang panahon tungkol sa hinaharap. Dahil nga kaunti ang kanilang kaalaman sa makabagong teknolohiya, may mga ideya silang maaari nating sabihing old-fashioned. Isang halimbawa nito, ang France in the Year 2000, isang serye ng mga painting na ginawa ni Jean-Marc Cote at iba pang French artists noong 1899 hanggang 1910. Ipinapakita ng mga ito kung ano ang itsura ng buhay sa taong 2000 na na-print at isinama sa mga kahon ng sigarilyo noong 1900s World Exhibition sa Paris. Siguro naisip nila noong 1899 na tayo ang henerasyong gustong mag-travel pero tinatamad lumabas ng bahay. Kaya naman ang prediction nila na sa taong 2000 ay magkakaroon tayo ng mga bahay na umaandar. Hindi naman sila nagkamali, pero napaaga nga lang ang imbensyon ng kauna-unahang motorhome na ginawa noong 1910 at tinawag na Touring Landau. Ito ay isang sasakyan na may kasamang mga kama, lababo at kalan na parang maliit na bahay na may gulong. Sa usaping bahay, nahulaan rin nila na gagamit tayo ng mga robot vacuums at mop. Alam na alam nila na marami sa atin ang magiging busy o tatamarin sa paglinis pagdating ng panahon. Taong 1996 nang unang ma-introduce ang kauna-unahang robotic vacuum cleaner na tinawag na Electrolux Trilobite. Sa kasalukuyan, mas marami ng robotic at smart cleaning machines ang naiimbento na kaya nang makapaglinis mag-isa bago ka pa makauwi ng bahay. At alam nyo ba na posibleng magsimula ang pagbenta ng Optimus humanoid robot sa 2025? Ayon kay Tesla CEO Elon Musk, ang robot na ito ay kayang utusan na magpasyal ng aso, mag-alaga at maglinis ng bahay, magbantay ng mga bata, magluto ng hapunan at tumugtog ng piano. Tinatansyang magiging kasing presyo ito ng mga sasakyan na aabot sa $20,000 hanggang $35,000. Mapag-ipunan nga. Inakala rin nila noon na gagamit tayo ng mga robotic machines sa banyo para sa ating mga bathroom routines. Ngayon, mayroon na tayong mga high-tech at user-friendly na toilets at baths. Pero hindi naman kasing komplikado ng ideya noong araw. Maraming minungkahing kagamitan noon ang magpapadali sa trabaho ngayon. Tulad ng demakinang tractor, kung saan maaari kang umupo na lamang sa isang tabi at hayaang ang makina ang magtrabaho para sa iyo. Bagamat hindi agad nangyari noong 2000s, sa kasalukuyan ay mayroon ng autonomous tractors na pinapatakbo ng mga sensor at computer na nagbibigay sa kanila ng kakayahang kumilos ng walang tao. Chill! Naisip nila na mas magiging popular ang paggamit ng mga egg incubators sa mga kabahayan sa taong 2000 kahit noong 1881 pa ito unang naimbento. Sa kasalukuyan, mas karaniwang ginagamit ang egg incubator sa mga poultry house o farm. Pati ang mga patahian, inakala nilang mas magiging instant na sa tulong ng malalaking makina. Pupunta ka lang sa isang shop at yung makina nila ay instant kang susukatan at gagawa ng damit na sakto ang fit sa'yo. At agad-agad, may bago ka ng OOTD. Nangyari na kaya ito? Bagamat may mga modernong patahian na gumagamit ng automated sewing machines ngayon, karamihan pa rin ng produksyon ng damit ay umaasa sa traditional na sewing machines para mas garantisado na ang mga damit ay maganda at matibay ang pagkakatahi. Pati sa entertainment, nagkaroon sila ng ideya noon na pwedeng makina na rin ang magpagalaw at magpatugtog ng mga musical instruments. Walang musicians, kundi mag-isang tutugtog ang mga instrumento. Kaya noong 19th century, naimbento ang player piano na may kakayahang tumugtog ng mag-isa. Parang may nagmumulto lang, di ba? May mga naisip din sila noong panahon na mabuti na lamang ay hindi nangyari ngayon.
katulad ng barbershop na pinapaandar ng mga makina. Kung gusto mong magpa-shave ng balbas, robots na rin ang tutulong sa'yo. Magpapagupit ka ba rito? Para sa mga tinatamad mag-aral at gustong magkaroon ng instant knowledge para maipasa ang test, alam nyo ba na naisip nila noon na sa taong 2000 magkakaroon ng makina na direktang maglalagay ng kaalaman mula sa mga libro sa utak ng mga estudyante? Pero pasensya na dahil hindi ito nangyari at kailangan nyo pa ring magbasa. Maaari rin daw na magkaroon ng mga sasakyan na posibleng magamit sa mga digmaan. Pero ilang taon lang ang nakalipas pagkatapos ng kanilang prediction, sumiklab ang World War I sa taong 1914. Nagkaroon ng mga armored vehicles kung saan isa sa mga unang modelo ay ang British Rolls-Royce armored car. Katulad ng pangarap nating flying car ngayon, noong panahon ay naisip na nila ang posibilidad na magkaroon ng teknolohiya na magpapahintulot sa mga tao na makalipad sa ere, kabilang na ang helicopter na naimbento na noong 1936. Isa ang airship sa inaasahan nilang magagamit sa digmaan sa himpapawid na sa kasamaang palad ay mas maagang nangyari noong World War I mula 1914 hanggang 1918 sa maraming bansa sa Europa. Tama rin sila sa pagkakaroon ng warplanes na agad namang nangyari simula pa noong World War I. Inakala nilang magiging pangunahing transportasyon sa mga syudad ang aerocabs sa taong 2000. Kaso nga lang, hindi ito praktikal dahil sa mataas na presyo ng gasolina, regulasyon ng transportasyon, kakulangan sa infrastruktura at mga hamon sa seguridad. Gayunpaman, may mga nagtangkang lumikha ng kahanga-hangang teknolohiyang ito tulad ng kumpanya sa Japan na nagtagumpay sa pagpapalipad ng flying car na SD-03 noong 2020. Layunin ng kumpanya na mai-launch na ang kanilang flying cars sa 2026. Kung may aerocab, syempre, isa rin sa pinangarap nila para sa taong 2000 ang mas mapadali ang mga deliveries. Katulad ng lumilipad na kartero para kung nasaan ka man na palapag ng gusali ay mahahagilap ka nito. Paano kaya kung imbes na motor ay nakakalipad na rin ng delivery rider na maghahatid ng parcel mo? Kung marami na ngang nakakalipad, dapat lamang na may peace and order pa rin sa ere. Kaya pati pulis ay maaari na rin daw lumipad sa future. Isa na siguro sa mahuhuli ng mga pulis ang mga eagle nest robbers. Pati na rin ang iba pang mga taong sasamantalahin ang teknolohiyang ito para gumawa ng krimen. Kung may pulis, meron din dapat mga bomberong lumilipad na parang mga manananggal. Malaking tulong nga naman ito sa mga malalaking gusali na nasusunog. Sa mga nakalipas na taon, marami na rin ang sinusubukan makapag-produce ng jetpacks at flying boots upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga kritikal na sitwasyon. Ngunit hanggang ngayon, ang teknolohiyang ito ay patuloy pang pinag-aaralan. Ilan sa kanilang prediksyon para sa taong 2000 ay hanggang ngayon ay tila imposible pa rin. Kabilang na ang mga kakaibang aktibidad na maaari raw gawin sa ilalim ng dagat. Katulad ng pagpapalaki sa seahorse at ang gawin itong kabayong pangkarera. Seahorse nga naman. Kapag napagod ang mga seahorse ay pwede naman daw pumalit ang mga dambuhalang mga isda. Siguro ang matatalong isda sa larong ito ay huhuliin at iihawin. Kung pangpamilya at kakaibang libangan, maaaring mauso raw ang underwater sports. O kaya naman, pagsilbihan ng mga seagull at pakainin ng mga fresh na isda na mismong hinuhuli underwater. At imbes na submarine, naisip nila ang isang transportasyon na kung tawagin ay whale bus. Ang bus na ito ay espesyal na idinisenyo para ipasyal ang mga pasahero sa kailaliman ng karagatan sa tulong ng isang balyena. Aabot kaya ito hanggang sa Titanic shipwreck? Masayang isipin na marami sa mga ideya noon ang natutupad na ngayon. Kaya ang mga pinapangarap nating future ngayon ay maaaring mangyari rin sa mga susunod na dekada o siglo. Bagamat maaaring hindi ito eksaktong gaya ng iniisip natin, tiyak na posible ito, gaya ng nalalapit na paglunsad ng flying cars ng Japan at ang mga humanoid robot na patuloy na idinidevelop. Lalo pa ngayon na mas nagiging popular na ang artificial intelligence. Gayunpaman, may mga teorya rin na nagpapahiwatig ng mga nakakalungkot na maaaring mangyari sa future. Halimbawa nito ang global warming na patuloy na nagpapalala ng krisis sa kalikasan. Isa pang nakakalungkot isipin ang posibilidad ng susunod na world war na maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga bansa at sa buhay ng maraming tao. Ikaw,
Meron ka bang prediction na maaaring mangyari sa future? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.